Kasi ito, taga Davao ha, dating music ni Tatay Digong. Papalag daw. Naku, malaking problema ito. Pakinggan natin mga kabisdak. Isang dating opisyal ng Duterte administration naglabas ng sama ng kanyang loob sa mala-otoritarianismong hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa Davao City. Narito ang aking balita. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit. Ayan ha. No. Ang tindi ng sinabi ni Sir John, dahil parang ang purpose po daw yan ay iti-take over yung Davao at mangyayaring police state. Alam niyo po ba yung police state, guys? Parang ano yan eh, parang martial law, no? Parang martial law na kailangan mag-deploy ka ng maraming kapulisan diyan sa lugar na yan dahil nga merong batas militar. At gagawing police state yung area na yan. Kasi medyo sobrang gulo na ho. Police state. Kukontrolin nila yung lugar at magiging batas militar. At ang masusunod dyan, mga military. Kahit ikaw, local government officials ka, papalag ka, hindi ka uubra. Wala nang busis ang mga local government dyan sa isang lugar, sa kunyari, Davao. Hindi ka na magpa-function dyan. Mayor ka ng Davao City, hindi ka na uubra, under ka na ng kapangyarihan ng militar. Yun yung tingin ko sa police state. Parang martial law nga. Parang martial law. Lahat ng batas dyan na iiral ay batas militar. Ganon ang sinasabi ni Sir, police state. Kasi first time daw eh. Iti-take over daw. Mantakin mo ha. Iti-take over yung Davao. Anong purpose? Para kung arestuhin si Tatay Digong, hindi na makakapalag. Hanapin si Pastor Kibuloy, hindi na makakapalag. Police state ha. Mantakin mo. Search tayo, police state. Gusto nyo? Kaya lang. Kasi, bago ho ito sa ating pandinig, itong police state. Wala ho ito sa panahon ni Tatay Digong. Paano? Wala eh. Saan ba nagkakaroon ng police state? Siyempre, nung panahon ho siguro, ng Marcos Jr. Marcos Jr. Ay, Senior pala. Marcos Senior. Ito police state. A police state is described by state whose government institution exercise an extreme level of control over civil society and liberties. Yun na nga eh. Martial law nga ang datingan. Tama yung paliwanag ko. Kukontrolin yung isang state, yung isang syudad ng mga kapulisan, ng mga militar. So yung local government official, mayor ka, wala ka ng function dyan, wala ka ng kapangyarihan. Totally, kukunin, parang madidissolve na yung kapangyarihan mo. Wala ka ng kwenta dyan. Mayor ka, walang kwenta. Councilor ka, wala ka ng kwenta dyan sa Davao. Wala na. Vice Mayor, wala ka ng kwenta. As in, kasi nagiging police state, kontrolado ng mga kapulisan ang pagpapatakbo ng naturang syudad at yung batas na masusunod ay sila. Kung sasabihin po ng kapulisan, arestuhin namin si Duterte, maaresto ka. Arestuhin namin si Baste, aresto ka. Arestuhin namin si Pastor Kibuloy, lulusobin namin yung Kingdom of Jesus Christ nang walang search warrant, ay lulusobin ho namin. Pasukin namin yung Glory Mountain, lulusobin namin, wala kayong magagawa dyan. Kasi police state yan, hawak na ng kapulisan yung estado ng panggobyerno dyan sa Davao. Sabi ni Mama Ribit Makadagat, ano yan? Gusto nila bloody again like her father. Ako naka-witness talaga anong nangyari noong 1986. Grabe.
Golf Bloody. Ayan po yung ibig sabihin ng police state sa mga taga Davao. Nako, dapat makialam kayo kasi kayo po yung nandiyan. Iko-control nga ho ang sabi ni Sir. Pakinggan po natin ito. Ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alice Jan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang Administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, Sipis City ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo mga Duterte Because we showcase Davao as a peaceful city. Kung saan Most improved city. Namamayagpag ang law and order. Namamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Okay, tingnan mo ha. Tingnan nyo guys. Pwedeng baliktarin yung history ng Davao kasi ang history ng Davao, nung una talaga magulo. Bago pumasok ang Duterte family, magulo talaga yung history ng Davao. Nung pumasok na pang mga Duterte, ay nalinis. So, malinis na talaga. Nagiging peaceful po ang ang Davao. Sabi niyan sa number 5 safest in the world. Ang tanong ko dito, guys, kung magdeklara po sila ng magiging police state ang Davao, enough ba yung 2 batalyon na kontrolin nila yung buong Davao City? Kasi yung 2 batalyon is 2,000, no? Ilan ba ang residente sa Davao? Ang Davao po, pinakamalaking syudad ho yan sa bansa, sa ating bansa. Mas malaki pa yan sa Metro Manila. Parang sa akin, pag samasamahin nata yung Metro Manila, mas malaki pa ang Davao. Yun yung ano ko tama ba? Mas malaki pa ang Davao sa Metro Manila. Malaki sa Manila, Manila City. Sa Metro Manila, kasama yung Taguig, magsabi mo kasing Manila, Pasay, Quezon City, yung kasama ng MMDE nga, Metro Manila Metropolitan. Sabi ni ako si Rose, korek ka dyan, Bisdak, magulo Davao City nung wala pa si Tatay Digong, di ba? Land area mas malaki. Malaki nga ang Davao City. So ngayon, ilan po ang populasyon ng Davao? Kaya ba nilang kontrolin ang buong Davao City sa 2,000 SAP troopers? At gagawin kaya ito ng mga kapulisan sa isang Duterte na nagbibigay ho sa kanila ng pagpapahalaga during Duterte admin. Punta dinubli yung sahod ninyo, gaguhin ninyo si Tatay Digong, diyan tayo Mag-isip naman tayo. Ako po yan nananawagan sa mga kapulisan, especially dito sa Special Action Forces, kung sa tingin ho ninyo, hindi naman maganda yung inutos sa inyo, baka ho po pwede. Palaga naman natin yan. Kasi kawawa naman ang bayan kung ganun na lang ho tayo Susunod na lang tayo sa mga utos na walang kwenta. Alam mo naman, mapahamak ang taong bayan. Diba ho, ang purpose nga po ng kapulisan is to serve and protect the interest of the Filipino people. Dapat ang serbisyohan ninyo yung interest ng mga Pilipino. Hindi ho yung interest ng iisang politiko. Tukar na ubo, pastilan. Kasi ang hirap po guys Kung alam na po natin mali, siguro wag na po natin sundin. Kung alam po natin mali. Sabi ni John Navarro, 1,991,000 population sa Davao City. Iyak ang 2,000. So, si buong Mindanao pumunta dyan para maglaban. Ayaw naman siguro natin mangyari yung gano'n. Ang sa akin lang, dahan-dahan naman ang administrasyon. Ito. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila.
Pwede. Ito pala ito, sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila yan. They will picture really na Davao City is opposite doon sa So ang nangyari. Paliwanag naman ni Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapatataguyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayan. Sige lang muna ha. Authoritarianism, the enforcement or advocacy of strict obedience of authority at the expense of personal freedom. He warned against the intrusion of authoritarianism in various countries. Lack of concern for the wishes or opinions of others. It is authoritarianism he had displayed disrespect for the culture he works in. Puta, parang North Korea pala ang datingan niyan, guys. Parang North Korea ang datingan mo yan kasi wala ka ng respeto sa kanila. Magsasalita ka, hindi ako maniwala sa iyo. Kung ano po yung sasabihin ko, ito po yung masusunod. Gusto kong mangyari, animal, ikulong ka, wag kang magsalita, ikukulong kita. Parang North Korea, sa bagay, ang mukha ni Tambaloslos, kamukha naman ng presidente ng North Korea. Bagay, no? Bagay! Kasing laki din ng tiyan. Hindi biro yan, ha? Martial law, diktador. Yun na nga, diktador. Diktador na nga ho yung estilo na ito, guys. Pagiging diktador. Kasi di ka pwedeng papalag. Pag papalag ka, animal, kasuhan ka, pusasan ka. Pag sinasabi ko, tumahimik ka. Pag hindi ka tatahimik, animal, puntarahin kita. Yan po yung liderato ng Marcos admin, which is nangyari. Nagaya si Minay. Tumigil ka dyan si Minay sa paglalahad ng katotohanan. Pag ayaw mo makinig, palyahin ko yung prangkisa mo, suspendin ko kayo. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Yan yung example sa authoritarianism na sinasabi ni Sir. Marcos Sr., gano'n, martial law. Huwag kang papalag. Magiging presidente ako habang buhay, mangyayari. O kaso pumalag mga Pilipino, nag-people power. Ito na ho, yun nangyayari. Tuloy ho. Babayang Dabawenyos na To stand, to speak up, Patay. stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan.